Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel, it's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito na nga ating pag-usapan mga kababayan, no? Ito pong dating senador na si Dick Gordon, mga kababayan. May matinding pasabog po at talaga namang ikagugulat ito ng mga DDS mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga kababayan, mainit na mainit uli itong Senator, dating Senator Dick Gordon mga kababayan. Dahil alam naman natin, no, na isa siya sa talaga namang pursigido, no, na mag-imbestiga doon po sa maanomalyang Parmali scandal mga kababayan. No, na kinasasangkutan nga, no, netong mga sila dating Pangulong Duterte at mga alipores nila. No, talaga namang eto ngayon mainit na mainit siya kasi nga po etong si Ombudsman Remulla mga kababayan ay planong buksan uli itong investigasyon tungkol po dito sa Parmali. Kaya nga galit na galit tong mga Duterte, mga babayan at mga DDS eh. Diba? Kaya nga ayaw din nilang maiupo, no? Itong si Remulla dyan po sa Ombudsman dahil maraming makikita itong si Remulla, mga kababayan. Yun yung kinakatakot nila dahil isa na yan, yung SALN. Diba? Bubuksan in public yung SALN mga kababayan. Pero syempre limited pa rin yan. No, hindi naman lahat basta i-open lang, no, sa publiko. Yun naman yung kanilang sinabi. Okay, so sangayon ba kayo mga kababayan na buksan muli, no, itong investigasyon tungkol sa Parmali mga kababayan? No, i-comment nyo lang po dyan sa ibaba, no, para mapag-usapan natin yan. Okay, so eto, panoorin natin itong video na to mga kababayan na kung saan nagsalita po, no, itong si dating Senator Dick Gordon tungkol naman dito sa mga ghost projects, no, at sabi nga niya dito, hindi mo matatago ang kabulukan, no? Okay, so eto na yan mga kababayan, panoorin natin. Let's go. Ay, marinig nga natin. Ako it's good to listen and converse again with the one of our suki dito sa Balita Patan. It's been quite a long time, so it's nice to welcome him back, the former chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, kasi ngayon siya ay kakausapin o baka kinausap na ng ombudsman ng new ombudsman, si Boying Remulla, si former senator and always, sabi nga nila, once a senator always a senator, Senator Richard Dick Gordon with us on the line sa Zoom. Senator Dick, good morning, and how are you today, sir? Good morning, Peter and Rika. I'm very well, thank you. Good morning, Senator. Thank you for joining us once again. Miss ka po namin. Talaga naman. I miss to heart this. Palaging busy dun sa disaster. Oo nga. Sa Red Cross. Wala rin. Ito nga po palang si Dick Gordon, mga babayan, ay head po ata to ng Red Cross, mga babayan. At syempre, busy sila, no, pagdating po dyan sa mga disaster relief na yan, no, sa mga first responder. Itong Red Cross talagang maaasahan natin, mga babayan. Hanggang ngayon, wala pa rin pahinga. Si Senator Dick. Tsaka, at alam namin na ikaw ay naka-blue ngayon. So, go Ateneo. Senator Dick. So, nga pala. Senator Dick, so, hindi ko alam kung anong pakiramdam. Let me ask you, all of a sudden, now, you're in the midst of the discussion again, no? At least yung mga findings during your Blue Ribbon Committee days. Anong pakiramdam na nire-revive ito ngayon at nire-review? Well, alam ko, lalabas yan eh. Hindi mo maitatago yung talagang kabulukan na ginawa noong nakaraang administrasyon, yung pagdarakaw habang tayo nahihirapan, maraming namamatay. Ninakawan tayo like a thief in the night. Ito yung mga kababayan nyo nangyari
no, nung panahon ng pandemic, mga kababayan. No, nako, grabe yung nangyari noon. No, imagine ninyo, nasa kalagitnaan tayo ng pandemic pero nagkakaroon pala ng nakawan sa gobyerno. No? Pumasok sila. Paano mo itatago yun? Kaya kami, final namin yung kaso sa ombudsman. Ang problema, yung ombudsman medyo siguro nangingimi kay President Duterte. Ayoko naman sabihin niya dahil kailangan kasi nanggaling appointment sa kanya. Pero ngayon, alam ko lalabas at lalabas yan. Sinasabi ko sa lahat ng tao kung makausap sa akin, hindi mabibitawan yung family, hindi ko bibitawan yan at di nyo dapat bitawan sapagkat yan ay talagang napakalaking kasalanan sa tao. Kaya I'm very happy na bubalik ulit yan. Okay. And it did a lot, no? Positive and negative things to you dahil ikaw ay kumandidato ng senator after that. Pero in this particular case, are you hopeful po na mauungkat talaga yung pinaka-utak nito kung sino man yun and mapoprosecute ba to the fullest extent? Well, unang-una yun, talagang pinaka-dapat kulong nakakulong na doon sa sahig. Nakahiga na sa sahig. Oo. At alam ko hindi naman maitatago yan. At nakahiga na daw sa sahig. Kasi nga natagpuan daw mga kababayan na walang malay sa sahig no? OA na itong mga DDS na to. Siya ang principal yan. I'm confident that it will, no? And, nasabi mo, tumakbo ko siya. Napilitan lang ako noon. Hindi naman talaga ako natakbo na. Pero okay na yan. At pinangako naman yan na papatalo niya ako. Okay pa rin yan. Sapagkat hindi ako mahabol ang title. Ang nahabol ko pagsisilbi sa bayan. At ngayon, lalabas na naman yan. Pinapakita naman ng ating buong kabayanan na gusto na ng katarungan. At I'm confident na sabi ko nga, it cannot have happened, the crime would never have happened without the President of the Philippines who appointed all these people through Bongo, pina-appoint niya sa office ng SAP, at pagkatapos in-appoint ulit, kahit na may karumaldung na lang ginawa doon sa isang agency ng gobyerno, ikinomplain siya sa Housing and Urban Board, HLUBRB. Tapos in-appoint pa rin doon sa PSDBM kasama ng mga Davao Boys. At ang nangyari ay yun ang nagbigay daan na inutos niya mismo kay Secretary Duque ilipat yung pera na kaya naman ng DOH na sila ang magpabidding pero nilagay dito sa hindi natin kilalang PSDBM. At sa umpisa pa lang, nakita mo inaamin niya siya nagpalipat, ako ang nagutos, ang nagawa yan. At pagkatapos ay nakita nyo, sa umpisa pa lang nag-overpriced na hanggang umabot na ng 11.5 billion yung na-discover namin pero ang nakuha ay 47 billion. At kasama, hindi na nga namin inabot si Saldi ko dahil ang concentration namin yun talaga mahuli yung sila Michael Young hanggang kay lahat ng mga kasama nila. At huli-huli naman talaga dahil binigyan pa ng power of attorney at ang corporate certificate yung kasosyo niya na si Lin Wei Xiong na tumago na doon sa Dubai at nilabas sila yung pera. Ang nakakalungkot lang, Peter, natutulog yung tinatawag natin Money Laundering Council. Bilyon-bilyon ang nilalabas sa land bank, tuloy-tuloy sa ibang bansa. At nakikita na nagkakamali, hindi pa kumikilos lahat yung ahensya ng gobyerno, nakita ng they are not legally, financially, and technically capable. Binigay pa rin sa kanila kahit ang kanilang financial capability ay 625,000 pesos lamang. Binigay pa rin sa kanila at bilyon-bilyon ang kinulimbat ng mga yan. Sabi niyo po kanina, Senator, na umabot na inaipasa niyo na sa ombudsman yung mga yung kaso dapat sana dito sa Farmally. Ngayon po nakakausapin kayo ni Ombudsman Boying na may request po ba siya na humingi ng panibagong mga dokumento or nakausap niyo na po ba siya regarding dito, Senator? In fairness to him and to me, yes, nag-usap kami. Sabi niya, interesado siyang buksan. Sabi ko, tama naman yan. Hindi ako nag-uudyo. Bahala siya ombudsman, independent body yan. And I can tell you, sabi ko, lahat ng mga dokumento ng Blue Ribbon Committee, naibigay na namin sa ombudsman. Ang pinagtataka na namin, hindi nila tinuluyan. At umabot lang sila
doon kay Lau, yung maliliit na isda. Dapat hilahin na yung malalaking isda dyan. At naandyan na yan, sigurado ako na pagka sinursihan niya, makikita ko talaga lalabas at lalabas. Magaling naman si Boying Remulla, kilala ko yan, matapang, courageous, hindi nangingimi, and I hope that he will be able to do this. And we will support him. In fact, I don't mind telling you, nag-usap rin kami ni Frank Drilon dyan, at sinabi namin talagang dapat ituloy na yan. Hindi namin maituloy sa pinag-uusapan namin dahil kung itutuloy namin, mag-dismiss lang doon sa dating ombudsman. Kaya yun ang sabi sa akin. Kaya hindi namin tinuloyan niya. Pero ngayon, palagi ko, patutuloyan na yan. Opo. May binigay po ba siyang time frame kung kailan niya po sisimulan ang investigasyon dito? Given that mainit pa po yung issue sa mga flood control projects. Well, I don't want makagulo. Hindi niya naman papasin. Hindi naman ako nagpupunta sa TV. Ako tinatawagan ng mga media. Tinatawagan ako. Napapasubo ko dahil doon. Akala nung iba, nagkakabol ako. Alam kong darating at darating yan. And ang sinasabi ko palagi, let's focus on getting all these crooks in government. Alam niyo yung sinasabi dito ni dating Senator Dick Gordon, kahit anong gawin nilang pagtatakip, no? Lalabas at lalabas talaga yung mga baho nila. Yun yung sinasabi lang dito ni dating Senator Dick Gordon, mga babayan. Yun yung kanyang baga nakikita dito. No, na kahit anong gawin ninyong pagtatakip, lalabas at lalabas yan sa tamang panahon, no, sa tamang oras, 'di ba? Sa tamang araw at pagkakataon. 'Di ba? Yan nga yung ayaw nilang mangyari, 'di ba? Kaya nga gustong-gusto na nilang patalsikin yung Pangulong Bongbong Marcos para maipwesto nila yung mga tao nila diyan, no, sa gobyerno. Parang yan yung nakikita natin dito para pagtakpan, mga kababayan, yung mga sinasabing kabulastugan, no, ng nakaraang administrasyon. 'Di ba? Malaki ang makubagagawa natin dyan sa nangyari dyan sa flood. Flood gate, no? At dapat tuloyin yan. Pero hindi naman makakaharang ito kung bubuksan ito sapagkat dati na naka-file ito, i-rewind lang ng konti para talagang masama na yung dapat sumama. At napakaraming ebidensya. Sa sariling bibig mismo ni President Duterte, siya nagsabi, ako may kagagawa lahat yan, I'm responsible for it. Bakit kayo nag-iimbestiga kay Michael Yang and West Korea na kaibigan ko for 20 years? Kung wala yan, wala akong magagawa sa China. Mapapatunayan din doon kung bakit tayo pumilit sa China nung umupo si Duterte. At yan yung makikita na lahat ng ginawa nila ay talagang takot lahat ang gobyerno. Questionin si Michael Yang na isang Chinese citizen. In-appoint pa niya na economic advisor. Kaya walang yung mga Pilipino doon sa nagmamahal sa bahay, walang magawa eh. Talagang, perwahan nyo na yan para lumabas ka. Yun ang ginawa nila. Di na tinitigan kung dumadating yung mga produkto. Well, sabi nga nung iba kasi nga, di ba, kung sino nakaupo, lahat takot. In this particular case, mukhang meron namang something positive to talk about, Senator Dick. Kasi ang presidente na mismo nagsabi na i-live stream na yung BICAM hearing na yan. Do you welcome this and why is it so sacred na hindi ma-live stream in the past ito? Well, pag ayaw nila i-live stream, may tinatago. Halatang obvious ba ganun? Actually, there was never any prohibition na kung gusto ng TV, i-live stream yung magagawa. At pag tinanggihan nila yun, that means talagang may tinatago, di ba? At kung sabihin dito, dalawa lang ang mananagot talaga kung talagang tutusin bago umabot sa pagkatapos ng BICAM. Wala yung small committee, bola yon. Ang totoo niyan, walang small committee, nag-usap yung dalawang Committee on Finance ng Senado at saka Committee on Appropriation ng Lower House. At nakakotaka, hindi ko alam ito kung totoo na yan ito, pumunta pa raw yung dating Senate President Escudero doon sa meeting. Kaya dapat may mga paliwanag na dapat mahingyan dyan sa tatlo na yan. Because bubukas yung small committee, there is no such thing. No such animal na small committee. Ang BICAM lang ang mag-uusap at walang masama na mag-insert kung magagamit talaga yung pera. Kung ibubulsa yung tao, dapat habulin later on. Pero lahat ng congressman, lahat ng senator sa buong mundo, nagpapasok talaga
sa budget because they have the power of the purse. Kailangan mo talaga sila ng mga project. But on the other hand, pag mali yung ginawa nila at ngayon napapatunayan, akalain mo, over 400 ghost projects, hindi insertion yan. Trabaho na ng mga DPWH yan. Yung insertion na iba, mahuhuli yan ngayon, dahil makikita mo kung nagpasok ng pera at kakapera ng gusto na yung ginastos. At ngayon, ang dami naghahabol, nabayaran na sila, kompleto na yung project, ngayon naghahabol para hindi mahuli. Pero mahuhuli yan. Pero ito nga po kasi, yung bakit ba hindi maramdaman ng mga lawmakers natin na may duda na ang mga taong bayan. Unang-una nga, yung bakit nagkakaroon ng... Actually, matagal na yan, duda na yan. Wala lang talaga naglalabas. Diba? Matagal na yan. Alam na ng taong bayan. No? Alam na yan. Wala lang talaga naglalabas, mga babayan. Not until ang Pangulo mismo, no, ang nagsalita tungkol po dyan sa mga korupsyon na yan. To be very kind about it, na horse trading, sabi nila, sa BICAM level. Bakit merong unprogrammed funds pa rin? Bakit ba kailangan pang magkaroon ng hearing on na i-deliver ba yung proyekto o hindi? In other words, there seems to be an ongoing conspiracy and it's nothing new, Senator. Yes, you know, it's nothing new. Tama ka dyan, Peter. You're always very precise. Alam mo ang problema natin from the very beginning. Umatras ka ng umatras. Nung araw, ang mga congressman mayroong ganyan ginagawa. Napunta sa PDAF, di ba? Binigyan siya ng PDAF. Nilustay rin yung pera, di ba? At ngayon, lumaki na ito. Pati na, hindi lang senador, hindi lang congressman, ilan mga gano'n, ay umabot na rin hanggang dito sa tinatawag natin, pati mga kawani ng public works. Sila na ang tumitira. Kaya, bakit? Paano ang tao sa pagpili? Tingnan mo noong 2021, ang laki ng pinasok nilang budget. Tumaas yung budget. Di hamak, no? At mapapatunayan nyo, ayan, sabagat lumaki talaga yung budget. At tuwing mag-election, in the Philippines 2021 national budget, social services received the highest budget allocation. At palagi nakasunod dyan ang DPWH, no? Dahil pag panahon ng eleksyon, nakabukas ang palad ng lahat at pinipilit buksan ang palad sa panunukso ng mga tumatakbo, bibigyan ko kayo ng pera. Ilan kayo dyan sa pamilya nyo? 10,000 bibigyan ko sa pamilya nyo. Babayaran ko pa yung pamasahin nyo. Ubuhin kayo para bumoto. That's one. But really, there has become a culture of corruption. You are expected when you're a congressman, hindi lang magpagawa ng project, pero magbigay ka ng pera, kumikbak ka, para talagang yung mga pamilya mo, maisama mo. Kaya ang dami-dami. At pumasok pa ito, tinatawag natin mga party list. Isa pa yan. Sino ang namumuno ng party list? Eh di, si Zaldico. Di ba? At sila mismo talaga, marami sa kanila, nanulimbat na gusto. At pinabayaan naman ng dapat may checks and balance yan eh. Yung chairman ng committee on finance sa Senado, chairman ng Committee on Appropriations, hindi na maitatanggi na kung may lumusot doon, hindi na maitatanggi may magpapalusot ng tinatawag natin insertion. Dahil kung tungkulin nila, hindi namin papayagan yan. Alam namin hindi magagawa yung project yan. At they can deny it, no? Because after that, ang magpasang pa niya sa buong kapuluan na ay ang dalawang committee. On the part of the Senate, the budget has already been approved with the Bicameral Conference Committee. On the part of the lower house, ganoon na sasabihin niya. So dapat magpaliwanag. Yun ang dapat tanungin mismo ng ICI because doon nangyari yun talaga ang pangungulimbat. On the part of DPWH, lahat ng ghost project, talagang buksan natin. Tama yung ginagawa rin ni Vince. Lahat ng kalokohan, binubuklat yung simento ng matiro, yung reblocking, o di kaya yung sinasabi ni General Magalong na alam niya na yung mga center ice, no? At saka yung mga fender guards, talagang wala yan. Ang problema, katulad ng primary, pag pinahil mo, i-dismiss normally at i-dribble. Kaya siguro nakita ko, natuwa ko na sinabi niya, ay, i-withdraw ko muna ito dahil it was designed to fail in prosecution sa primary.
Opo, Senator, balikan ko naman po yung sinasabi na isa sa publiko na ang hearing ng BICAM. I don't know if this is tradition na kapag BICAM ay sa labas po ginagawa yung mga BICAM meetings. Ngayon po, pwede po bang sa loob na ng mga government buildings mangyari ang BICAM meeting na ito para mas madali na yung live stream at ma-access na ito ng publiko? Definitely, there is only the freedom to know under the Constitution. The public has a right to know what's going on. That's guaranteed, no? Pangalawa, accountability dictates na dapat makita nila kung saan napupunta. Pangatlo, it is a duty of every citizen to ask questions. Pag narinig nila yan, yan sila magtatanong at kasama na media dyan magtatanong. Kung lahat yan nagsabay-sabay, hindi makakalusot yung pangangulimbat na yan. Opo. And I suppose, ako na magsasabi, I suppose you're feeling vindication right now. Ano po? I mean, as far as that Farmally case is concerned, dahil at least bubuksan na ulit at na magkaalaman na kung ano man yung mga naitago nung araw. Ano? Alam mo, I'm willing to bet with you. Lahat ng ginawa namin, nakita naman niya kami, umabot kami ng 10 oras ng gabi para imbestigahin, hindi lang yung family. Meron kami mga nahuli sa immigration sa Blue Ribbon nung araw. Pati yung tinatawag natin yung sa medicine, hindi, vaksya, binuksan namin yan. Hanggang lahat halos ng inimbestiga namin, inisa-isa namin yan, pati na yung sa PIDAF, at marami kami nirecommend na mga prosecution. Pero hindi ipoprosecute eh. Hanggang tinatawagan ko na yung ombudsman ng araw, makinig kayo dito because you have the right, motu proprio, pag narinig nyo may mali, tirahin nyo na. Wala talaga, ayaw talaga. Kung gusto, maraming Eksakto, impunto. Maraming salamat, Senator Deca. Alright, saya mga kababayan, no? Well, totoo naman, no? Yung sinasabi dito ni Dick Gordon. Kung gusto nila i-prosecute yung mga yan, no, kasuhan yung mga yan. Kasi yun naman talaga trabaho ng ombudsman eh. 'Di ba? Magsampa ng kaso dito sa mga politician na to, no? Sa mga ahensya ng ating gobyerno. Pero ito nga, sinasabi ni dating Senator Dick Gordon, walang nakakasuhan. 'Di ba? Kaya hawak nila hanggang ombudsman eh. Sino makakasuhan? Ano masasabi po ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Maraming salamat sa inyong suporta. Peace. I'm out.